Kevin Durant abangan na sa summer ng Warriors at Lakers umakyat na sa pangatlong seed. Pero mas mahirap ang natitirang 7 schedule kumpara sa Warriors. LeBron may misteryosong injury pa? Si Kevin Durant ay nagulat nang subukang ipagpalit siya ng Phoenix Suns sa Golden State Warriors bago ang trade deadline. Sa huli, ginawa niyang malinaw na hindi siya interesado sa pagbabalik sa team kung saan siya nanalo ng 2 kampyonato at mula noon, lahat ng ulat ay nagpapahiwatig na ang Durant at ang Suns ay magtutulungan upang makahanap ng posibleng trade ngayong off-season lalo na't malinaw na hindi kakayanin ng Phoenix na lumaban para sa isang kampyonato. Isa sa mga pangunahing tanong papasok sa off-season ng Phoenix ay kung aling mga teams ang may posibilidad na maging destinasyon para sa future Hall of Famer. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, merong mutual na interes sa pagitan ni Durant at ng 5 teams bago ang trade deadline, ang Miami Heat, New York Knicks, Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs at Houston Rockets. Lalong-lalo na ang kanyang former team na nagdala sa 2 kampyonato, ang Golden State Warriors. Ang Heat ay tila may pinakamalaking tsansa kay Durant noon dahil sa pagkakaroon pa nila kay Jimmy Butler sa roster. Matagal nang sinusubukan ng Suns na makuha si Butler. Kaya sa teorya, maaaring gumawa ang Miami ng isang trade package na nakasentro kay Butler para kay Durant. Gayunpaman, sa halip na makuha si Durant, pinili ng Heat na ipagpalit si Butler sa Golden State na tila inisip nilang masyadong mahal ang halaga para makuha si Durant noong panahong iyon. Posible nilang balikan ang ideyang ito sa off-season. Noong 2019, malapit nang mapunta si Durant sa Knicks bilang isang free agent ngunit pinili niyang pumirma sa Brooklyn Nets. Mas magiging mahirap para sa Knicks na kunin siya ngayon dahil nagamit na nila ang karamihan sa kanilang draft capital para makuha sina Mikal Bridges at Karl Anthony Towns. Maaari silang mag-trade gamit ang kasalukuyang mga players pero hindi tiyak kung handa silang isakripisyo ang bahagi ng kanilang core habang nasa isa sa kanilang pinakamahusay na season. Malamang ang kanilang playoff performance ang magiging batayan ng interes nila sa summer. Kaakit-akit ang Minnesota para kay Durant dahil sa kanyang koneksyon kay Anthony Edwards na iniidolo siya at nakasama niya sa Olympics. Kamakailan, nagbago ang pagmamay-ari ng Timberwolves at may posibilidad ding umalis ang kanilang general manager. Ang interes nila kay Durant ay depende sa magiging pananaw ng bagong pamunuan sa Hunyo at Hulyo. Mayroon din silang ilang pirasong maaaring maging kapaki-pakinabang sa Phoenix para sa posibleng trade. May sapat na assets ang Spurs para makuha si Durant matapos nilang makuha si De'Aaron Fox bago ang trade deadline. Ngunit ang tanong ay timing. Bilang isa sa pinakabatang team sa NBA, kailangang magdesisyon kung isasakripisyo nila ang assets para sa isang maikling championship window kasama si Durant o ipapalago ang team sa paligid ni Wembanyama para sa hinaharap. May control ang Rockets sa sitwasyong ito dahil hawak nila ang first round picks ng Suns sa 2027 and 2029. Kung magre-rebuild ang Phoenix, kailangan nilang dumaan sa Houston. May advantage ang Rockets kung gusto nila si Durant pero maaari rin silang maghintay kung magiging available si Booker sa hinaharap. Magiging mahalaga ang postseason sa pagtukoy ng interes sa pag-trade kay Durant. Ang ibang team ay wala na sa playoff race habang ang iba ay maghihintay muna ng kanilang playoff resulta bago magdesisyon. May posibilidad ding may lumitaw pang ibang interesadong team. Bagamat maaga pa, malinaw na may malaking pagbabago ang maaaring mangyari sa Phoenix ngayong summer. Sa kabilang balita naman, matapos ang kanilang pagkatalo sa San Antonio Spurs ngayong araw, bumagsak ang Denver Nuggets sa ika-4 na pwesto sa West. Ang pumalit sa kanilang pwesto sa ikatlong seed ay ang Los Angeles Lakers na nakasiguro na ng pwesto sa NBA postseason. Sa isang season na puno ng pataas at pababang laban para sa Lakers, matindi ang kanilang naging labanan upang mapanatili ang kanilang posisyon sa top 6. Sa kabutihang palad, ang pagkatalo ng Nuggets ngayong araw ay nag-angat sa kanila sa standings at nagbigay ng pag-asa sa mga fans ng Lakers na maaari silang magtapos ng malakas. Hawak ng Lakers ang kanilang kapalaran para makuha ang top 3. Gawin na natin ito at tapusin ang trabaho, isinulat ng isang fan sa Twitter. Hindi pa tiyak kung mapapanatili ng Lakers ang kanilang pwesto, ngunit mahalaga para sa kanila na manatili sa itaas sa standings lalo na kung sino ang maaari nilang makaharap kung bababa pa sila. Hawak na ngayon ng Lakers ang kanilang sariling kapalaran bilang third seed, ayon sa isang fan. Ibig sabihin nasa mas madaling bahagi sila ng Western bracket, oras na para mag-focus at tapusin ito bukas.
Kung mananalo ang Lakers sa kanilang laban bukas kontra Warriors, magkakaroon sila ng mas malaking agwat para sa ikatlong pwesto at maaari pang umakyat upang itulak ang Rockets sa ikalawang posisyon sa Western Conference. Lakers in 2 or 3 bracket, siguradong may tsansa sa Western Conference Finals kung mananatiling malusog, komento ng isang fan. Sa kabila ng ilang pagsubok matapos ang trade para kay Luka Doncic, karamihan sa mga fabs ng Lakers ay ipinagmamalaki ang kanilang team at masaya sa kanilang pagkakaisa upang higitan ang inaasahan. Nakabuo ng magandang chemistry sina LeBron James at Luka at ang buong team ay naglalaro sa elite level. Ang Lakers ay inaasahang play-in team lang at posibleng hindi makapasok sa playoffs, pero ngayon si LeBron ang nangunguna sa kanila bilang third seed, pinamumunuan sila sa puntos, rebounds at assists, isinulat ng isang user sa Twitter. Kung magsisimula ang playoffs ngayon, nasa magandang posisyon ang Lakers, buo at malusog ang kanilang core, handang-handa para sa unang round laban sa Memphis Grizzlies. Mas mahalaga, ang Nuggets at Warriors ay magkakaharap sa unang round, ibig sabihin isa sa kanila ang matatanggal agad. Parehong itinuturing na malalaking banta sa Lakers, kaya't kung makakalusot sila, isa na lang sa mga ito ang kanilang aalalahanin. Bukod pa rito, malalayo rin ang Lakers sa Oklahoma City Thunder na may hawak ng pinakamagandang record sa NBA at may nangungunang MVP candidate na si Shai Gilgeous-Alexander. Kailangang manalo ng Lakers sa natitirang 7 laro upang mapanatili ang top 3 spot sa kabila ng mahirap na schedule. Dahil dikit ang labanan sa West, anumang bagay ay maaaring mangyari bago mag-playoffs. Speaking of Lakers, isa sa pinakamahuhusay na player sa kasaysayan ng basketball, si LeBron James ay naging mahalagang bahagi ng tagumpay ng Los Angeles Lakers ngayong season na tumulong sa team upang umangat sa ikatlong pwesto sa Western Conference. Gayunpaman, bahagyang bumaba ang produksyon ni James kamakailan. Ayon sa mga insider, ito ay dahil sa isang hindi matukoy na karamdaman na kanyang dinaranas. Bagamat hindi ito mukhang seryoso, ilang beses na siyang nakita bago ang mga laro na may dalang tissue, cough drops at gamot para sa sipon. Sa season na ito, nag-a-average si James ng 24.4 points, 8.4 assists, 8.1 rebounds, 1 steal and 0.6 blocks per game. Sa mas positibong panig, nakapagtala si Luka Doncic ng bagong record matapos siyang makapagtala ng pinakamaraming 3-pointers sa loob ng isang buwan, higit pa sa kahit sinong player sa kasaysayan ng Lakers franchise. Sa kasalukuyang season, nag-a-average si Doncic ng 27.2 points, 8.5 total rebounds, 7.9 assists, 1.7 steals, and 0.5 blocks with the Lakers this season. Sa hirap ng schedule na paparating ng Lakers, nakuha man nila ang pangatlong spot ngayon sa West standing, posibleng makatulong pa ang mga laban na ito na maaaring makabenepisyo sa pag-akyat ng Warriors sa standings. Dahil kung titignan, mas mahirap pa ang natitirang huling 7 laro ng Lakers kumpara sa Warriors. Ano ang masasabi nyo sa laban nila bukas mga kaibigan?